Ito na ang dahilan. Inendorso ni Governor Gwen Garcia na pinasususpindi ng Ombudsman ang buong tiket ng alyansa. At nandun din si Pangulong Marcos. Tinaas bang kamay ni Garcia? Baka masuspendi daw. Pinakikita nila na pagkakampi nila, hindi nila susundin yung ombudsman. Kasi ang DILG ay siyempre gabinete, alter ego ng Pangulo yan. Siyempre pag sinabi ng Pangulo, huwag mong implement, kakampi natin yan. Hindi nila i-implement yung suspension ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ito na ang dahilan. Kung ganyan na i-undermine mo yung authority, ang daming tao sinuspindi. Si Congressman El Rey Villafuerte, nung sinuspindi siya, umalis, nagpasuspindi siya. 2 months yata, 2 months. Ito, ayaw sumunod, ayaw ipatupad ng presidente. Parang anong nangyayari? Naku, sasabihin pa ng presidente, dapat may due process. Palakasan nangyari. Nagiging dependent sa presidente ang pagpapatupad ng order ng ombudsman, which is exactly the evil sought to be avoided by making the ombudsman a constitutional officer. Ma'am Jobs, alam na this ha. Alam na natin lahat pala. Kung bakit sa dami-dami ng nasuspinde ng ating ombudsman ay hindi pinapatupad ng Malacanang. Ibig sabihin ng DILG, kasi ang DILG ay siyempre gabinete, alter ego ng Pangulo yan. Siyempre pag sinabi ng Pangulo, huwag mong implement, kakampi natin yan. Hindi nila i-implement yung suspension ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ito na ang dahilan. Inendorso pala ni Governor Gwen Garcia na pinasususpindi ng Ombudsman ang buong tiket ng alyansa. Nung asais. Ano ba asais? Kahapon? Kahapon lang pala yun. Masisira kasi yung sila. Pala ay nagdatingan doon ang mga alyansa. At sila ay inendorso ni Governor Garcia. Yan, nagdatingan doon. Yan sina Francis Tolentino, Pia Cayetano. Wala sa winning circle si Francis, At saka si Abalos, di ba? Abalos na daw siya. Nandun din si Manny Pacquiao, si Tito Soto, si Ping Lacson, Abby Binay, Erwin Tulfo, at si Benhar Abalos na nangangamote. Okay. Nandun din si Lani Mercado bilang kinatawan ni Budots Review. Yan, ni Bong Budots. Okay. Yan. At nandun din si Pangulong Marcos. Tinaas bang kamay ni Garcia? Baka masuspendi daw. At yung mga kandidato ni Garcia ng One Cebu. Kaya yan. Kita niyo na kung gaano ang politika rito. Pati ombudsman pinupolitika. Bakatapos lalagyan pa ng kulay yung ombudsman. Bakit mamumulitika yun? Paalis na yun alam nyo, uulitin ko napakapangit ng ginagawa nitong administrasyon na to sapagkat pinakikita nila na pagkakampi nila, hindi nila susundin yung ombudsman. Ang ombudsman po, alam nyo, bibihirang bansa ang may ombudsman. Ang ombudsman ay nilagay sa mismong saligang batas para nga ang kapangyarihan niya ay constitutional in nature. Nanggagaling sa saligang batas ang kapangyarihan ng ombudsman. Bakit? Para hindi ito suwayin, para maging independent, hindi mapolitika ang ombudsman. Hindi masubject sa political influence kasi constitutional ang kanyang poder. Hindi siya pwedeng tanggalin ng presidente. May fixed term siya for 7 years. Impeachment lamang ang pwedeng pagtanggal sa kanya. Ang kanyang tanggapan ay isang creature of the Constitution, hindi ng batas. Kasi kung batas lamang nag-create sa isang ahensya, pwedeng magpasa ang batas ng ang lehislatura na tinatanggal o ina-abolish yung office na yon. Kanya nilagay yan sa saligang batas. Yang ombudsman ay para hindi ma-abolish. Para nga magkaroon ng independence. At lahat ng naa-appoint dyan ay
sinusuri, sinasaliksik ang buhay, bina-background check ng Opo. JBC, Judicial and Bar Council. Pero magiging tatak yan, pangit. Pangit ang magiging tatak nila. Oo. Kung ganyan na i-undermine mo yung authority, ang daming tao sinuspindi. Opo, Sumunod diba? agad. Ito, dapat ipagbunyi ito. Si Congressman El Rey Villafuerte, nung sinuspindi siya. Umalis. Umalis, nagpasuspindi siya. 2 Opo. months yata, kung 2 months. Ito, ayaw sumunod, ayaw ipatupad ng presidente. Parang anong nangyayari? Naku, sasabihin pa ng presidente, dapat may due process, bakit ganito? Palakasan nangyari. Nagiging dependent sa presidente ang pagpapatupad ng order ng ombudsman, which is exactly the evil sought to be avoided by making the ombudsman a constitutional officer na hindi pwedeng tanggalin ng ninuman at one of the few na subject sa impeachment. Sino-sino ba subject sa impeachment? Yan. Yang presidente, pangalawang pangulo, yang mga heads and members of the Constitutional Commission, ano yan? COMELEC, yan. COA. Yan ang mga constitutional commissions na hindi pwedeng tanggalin para nga may independence. COMELEC, dahil election yan, dapat independent. Ang nangyayari, sinisira ng kasalukuyang administrasyon ng independence ng lahat ng branches ng gobyerno. Ito, yung legislature natin, hindi mo na pwedeng sabing independent insofar as the House of Representatives is concerned kasi yung palang fact na pinsang buo ng Pangulo ang speaker, sira ng independence. At nakita nyo naman how the House of Representatives does the bidding of the President. In fact, mas makapangyarihan pa nga ang lumalabas ang House of Representatives sa Pangulo. Yung National Expenditure Program ng gobyerno na ang Pangulo ang nagbibigay ng guidelines kung anong priority projects niya, ha? Yun mismo, ha? Opo. Ay hindi sinusunod. At least man lang, di ba, magkaroon ng respeto sa Pangulo. Sasabihin ng Pangulo, dagdagan ng ganito. Babawasan ng Kongreso. Hinahanap ko yung aking listahan May listahan ako noon ng mga sinabi ng Pangulo, etong priority ko. Ito. Sa NEP ng Pangulo, nagsumite sa legislature ng budget ang Pangulo, ha? Okay. Sabi ng Pangulo, bigyan natin ng prioridad ang transportasyon. So in fairness to Mr. Marcos, to President Marcos, tama yung maganda yung kanyang gusto proposal, ha? 39.374 billion ang pinropose niya for public transportation dun sa subway project. Kasi nga, ayos. mass transport ito, pangmasa ito. Opo. Anong inaprubahan ng legislature? 7.8. Magkanong binawas sa mungkahi ng presidente? 31.5 billion ang binawas. Kita nyo, Delikado tayo dyan. saan nilagay ng House ng legislatura yung binawas sa subway project na 31.5 billion. Nilagay sa akap, ayuda. At sa mga proyekto ng DPWH na walang kinalaman sa mass transportation. Mga flood control, bakit dyan sila kumikita? Cat's eye. Oh my God. Di ba? Netting. Refrapping, di ba? Yung mga nirereklamo ni Mayor Magalong, doon nilagay. Sakita nila. Can you imagine, mas makapangyarihan pa sila sa presidente, Alam niya kaya yun. Alam niya yun. Kaya ang problema, his heart is in the right place, lalo na pagdating dito sa mass transport, at ngunit, very weak siya. Hindi niya ginigiit. Kung strong ang president, kayang-kaya mo yan Pwede niya sabihin yun, di ba? Itong priority ko, ba't mo babawasan? Pero attorney, nakakatakot pala yan. Yung subway, di ba sooner gagamitin na natin? Baka paano kulang ng mga tornilyo yan kasi nga, ang laki nung nawalang budget paano? Kulang din sa tornilyo yung mga nasa house. Patay tayo kaya dyan. kulang sa tornilyo yan. Opo. Yung transportation, Nakakatakot. palaging nagiging kengkoy. Natatandaan mo na yung panahon ni Noynoy. Opo. Ang biniling bagon. Hindi kasya dun sa MRT, LRT. Di ba? Wala namang nanagot doon Ano yung tinapon lang?
Eh, ano nangyari? Paano mong gagamitin yun? Di nga kasya eh. Kaya nga po. O, isipin mo yun. Binayaran yun. Para kang bumili ng gulong, hindi kasya kasya. sa sasakyan mo, gagawin mo roon. Ayan. Talaga, ipagin mo yun.